morning mga kapatid. May narealize lang ako itong nakaraan ito habang binubuo ko tong Rubik's Cube. At hindi ako magaling dito na one time naturuan lang ako tapos nag-aral ako sa online. Nanood ako ng mga patterns kung paano siya buuin. Tapos nabuo ko siya hanggang sa nakabisado ko siya paano buuin. Pero yung mga patterns na sinusunod ko, yung beginners lang, yung nasa online. Beginners pattern lang. Hindi ako yung sobrang tignan lang, akala nang buuin. Hindi ganun. Hindi ako ganun kalupit. Basic knowledge lang. Pero habang binubuo ko siya ito naraan, mayroon akong kakatuwang na-realize na itong Rubik's Cube, parang kung i-compare sa buhay natin, no? Di ba? Colorful yung buhay natin. Pero pag yung kulay niya, labo-labo, yan, tulad niyan, hindi sama-sama na magulo. Di ba? Colorful pero magulo. Maganda siya makulay, masaya, di ba? Marami nangyayaring nakakatuwa, marami nangyayaring malungkot, masaya, galit, iba-iba sa buhay natin, di ba? Colorful. Napaka-colorful ng buhay natin kasi nga halo-halo yung kulay. Tapos once na tayo parang hindi na tayo satisfied sa buhay na gano'n na parang masaya, malungkot, di ba pwedeng lagi lang masaya? Hindi ba pwedeng lagi lang ayos, lagi lang okay? Mag-decide tayo ngayon na na ayusin yung buhay natin, di ba? So, para itong Rubik's Cube na to, sobrang gulo niya. Una mo nga ayusin yung ito, di ba? Pili ka ng isang side, sa ayusin mo siya. Ako pinili ko itong puti. Tapos nabuo ko na yung puti. Pag nabuo mo yung first layer nitong Rubik's Cube, kasama nang mabubuo tong first layer niya. Pag nabuo mo yung top layer, mabubuo na tong kasama siyang bubuo yung first layer. Kailangan para-paras ng kulay. So, sa buhay natin, kaya nating ayusin yung buhay natin, tayo lang. Kaya nating meron tayong pinaghuhugutan na something na inspiration natin, di ba? Nagkaanak ka, nagkapamilya ka. Dati mong buhay na magulo na hindi tama, ayusin mo, di ba? Kaya mo naman eh. Kaya yan, tulad na Rosie ko, kaya mo itong ayusin, Tapos hanggang sa kakayos-ayos mo ng buhay mo, umabot ka na rito sa second layer, second chapter ng buhay mo, naayos mo na rin siya. Ayan, diba? Okay, yung kulay niya sama-sama. Umabot ka na doon. Pero, nung akala mo, kaya mo nang ayusin yung buong buhay mo ng ikaw lang, ng walang divine intervention, ganyan. Hindi mo pala kaya. Paulit-ulit mong bubuuin tong part na to, nang akala mo ikaw lang, wala kang sinusunod na pattern. Hindi pala pwede. Hindi mo siya mabubuo ng ganun-ganun lang. Meron kang isang kailangang ma-receive. Meron kang isang kailangang ma-build, mabuo na pattern sa buhay mo para itong third layer na to at saka itong top layer na to, mabuo mo. Parang buhay mo. Meron kang kailangan sa buhay mo na ma-receive, na tanggapin, na makita, mahanap bago mo makita yung fulfillment ng buhay mo. Paano? Bago mo makita yung totoong joy, totoong peace, yung kasiyahan, yung kasiyahan sa mundo ng totoong sa buhay, para sa buhay natin. Ano yun? Ano kaya yun? Tingnan natin kung ano yun. Susundin ko lang yung pattern sa online na basic Alright, isa pa. Ito yung pattern na yun, guys, mga kapatid. Ito yung pattern na kailangan mo buuin sa Rubik's Cube para mabuo mo siya lahat ng layer. At yung pattern sa buhay natin para maayos mo yung buhay mo is ito. Yan mga kapatid. Ano yan? Cross. Pag nabuo mo na yung cross na yan, magkakaroon ka na ng pattern para mabuo mo na itong mga sides na to, itong third layer. Para mabuo mo yan, tsaka itong top layer, ang kailangan mo is yung cross na pattern. Sa buhay din natin, di ba? Kailangan natin si Jesus Christ. Yung cross, sino ba yan sa cross? Si Jesus Christ. Kailangan si Jesus Christ sa buhay natin para ma-realize talaga natin na yung fulfillment ng life is wala sa mundo. Wala sa kasiyahan sa mundo. Yung fulfillment ng life is yung tumanggap ka kay Kristo. Tumanggap ka kay Jesus Christ. Nandun yung fulfillment ng life. Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang promise niya, di ba, John 3:16,
For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Kung sino man tumanggap kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung fulfillment ng buhay natin sa lupa, is yung tumanggap kay Kristo. At yung karugtong ng buhay sa lupa is yung eternal life. Pag tinanggap natin siya. Ito, mabubuo ko na ngayon tong third layer na to kasi nga, meron na akong pattern na cross. Nabuo ko na yung pattern na cross. Kakaikot-ikot ko, kakagulo-gulo ko ganun. Nabuo ko na yung pattern na cross. So, pwede ko na siyang buuin. Sumabay na pala ng buo. Tapos, mga kapatid, nung nabuo ko tong cross na to, may isa pa akong na-realize. Binubuo ko lang tong mga sides na to. Ayan, mga sides na yan. Pero nung nakabuo ako ng cross dito, doon ko nakakita na ang binubuo ko pala sa mga apat na sides na to is cross din. Ngayon, nung nabuo ko yung cross, nagkaroon ng laman to. Una kasi ganyan yan eh. Dapat orange to, di ba? Pero nakalagay dyan blue. Pero nung nagawa ko na yung cross dito, yung pattern na cross, napasunod ko na rin tong mga to na, yan, orange na siya. Blue, diretsong blue na siya. Ayan. O, red, green. Ang nangyari, nung nabuo ko tong cross, nabuo rin yung cross dito. Kanina, di ba, yung dalawang layer lang yung buo. Ngayon, buo na rin yung cross dito. Yung cross dito, yung cross dito, yung cross dito. Take note, meron pa yan. May cross pa dito sa unang-unang binuo mo. Di ba? Akala natin, binubuo natin buhay natin ng tayo lang. Akala natin, na kaya natin buuin yung buhay natin nang wala tayong katulong. Hindi pala. Sa buong buhay natin, nang mula pinanganak ka, nakaalalay sa'yo, nakaalalay sa atin ang cross. Nakaalalay sa atin si Kristo, Jesus Christ. Nakaalalay sa atin yung Diyos natin na lumikha sa atin. Diba? Kasi si Jesus Christ yung naglikha eh. Diba sabi sa John 1:1 hanggang John 1:4, pag binasa niyo yan, nakalagay, there is nothing made that was made kung di dahil sa word, na word of God. At sabi sa John 1:14, the word became flesh. Sabihin, sino ba yung naging flesh? Diba si Jesus Christ? So yung word na lumikha ng lahat ay si Jesus Christ mismo. Kaya ang lumikha ng lahat nitong dahil sa sanlibutan, si Jesus Christ. Tayong mga creation niya, akala natin malaki tayo sa kanya, akala natin wala tayo sa kanya, pero hindi oh. Nung nabuo natin unang layer, nung unang phase ng buhay natin, kasama na natin yung cross. Habang binubuo natin yung second layer, ayan, kasama pa rin natin, binubuo pa rin natin doon. Kasama pa rin natin binubuo yung cross. Gina-guided pa rin tayo ng Lord, di ba? Powerful. Natuwa lang ako sa mga realization yun, no? Kasi nabuo ko na tong cross sa ibabaw, di ba? Yan, no? Kasama na siya ng buo yung mga cross. Doon ko na nakita na guided pala ako ng Lord. Nung na-realize ko na, ay nung na-meet ko yung Lord, doon ko nakita yung kabutihan niya sa buhay ko, yung mga ginawa niya sa buhay ko. Doon ko nakita lahat ng mga magandang nangyari sa buhay ko na kaloob ng Lord. Lahat ng blessing mula hininga, hanggang sa lahat ng blessing na binigay niya sa amin. Ngayon, magkaka-baby na kami. Sobrang blessing din, di ba? Lahat yung galing kay Lord. Doon ko nakita yun. Nung nabuo ko to, sa lahat ng aspeto ng buhay ko, lahat ng part ng buhay ko, doon ko nakita na guided pala ako ng Lord. Ikaw din, hindi lang ako. Guided tayong lahat ng Lord, mga kapatid. So, yun. Nabuo ko na to. Itong top layer na cross, bubuo ko na siyang lahat. Try nating buuin. Bear with me, mga kapatid. Hanap tayo ng layer. Pause natin. Ayan guys. Ayan wala mga kapatid doon. Pabuuin na natin. Tapos hindi porket na kay Kristo ka na. Ayan. Nakalala mo na si Lord. Is yung buhay mo magiging super prosperous na. Darating pa rin sa point ng buhay natin na makaka-experience pa rin tayo ng mga battles. Diba? Sabi nga ng Jesus Christ, in this world you will experience tribulation. But take heart. I have overcome the world. Sabi niya, di ba? Kaya matakot na magkaroon ngayon mga problema sa buhay. Tatagan mo yung puso mo kasi ako, si Kristo, sabi ni Lord Jesus, napagtagumpayan ko na yung mundo. Totoo naman, di ba? Yung sin and death, nabayaran niya yung sin at yung death, napagtagumpayan niya. Bakit? He has risen from the dead. Nabuhay si Jesus Christ eh. After 3 days, di ba nabuhay siya? Natalo niya yung kamatayan. Hindi siya nagapin ng kamatayan. Kaya yung world na to, yung mundong to, napagtagumpayan niya na. So take heart, mga kapatid. Yan, no? Di ba? Sa top ka na, pero babagsak ka pa din. Isunod ko lang yung pattern sa online, mga kapatid. Babagsak ka pa rin.
gawa ka ng bumagsak, nakagawa ka ng mali, gagawa ka naman, magra-right ka, kasi gagawa kang tama, magra-right ka. Tapos tataas ka ulit, makagawa ka ng mali, makaka-left ka. Tapos, mas bababa ka na naman. Diba? Mga kapatid, hindi porket na kay Kristo na tayo, na kay Lord na tayo, sumusunod tayo sa mga kanyang mga gusto sa buhay natin is magiging super prosperous na tayo. Makakaranas pa rin po tayo ng ng mga problems at pagsubok sa buhay. Kasi sabi po ni Jesus Christ, di ba? In this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world, sabi niya. Sa mundong ito, makakaranas ka pa rin ng mga problema sa buhay. Pero tatagan mo yung puso mo at lakasan mo yung loob mo. Bakit? Kasi napagtagumpay niya ni Jesus Christ yung mundong ito. Paano? Di ba? Yung lahat ng kasalanan natin, binayaran niya. Tapos, pag yung kabayaran ng kasalanan is kamatayan. So, namatay si Jesus Christ para sa atin. Pero, after 3 days, na-resurrect siya, nabuhay siya uli. Kaya yung kamatayan, natalo niya na yan. Yung mundo, yung kasalanan ng mundo, natalo niya na yan. So, sa Jesus Christ, na-overcome niya na yung mundo. Kaya wag kang mawalan ng loob, ng pag-asa o lakas ng manghihina yung loob mo. Bakit? Kasi yung Lord mo, yung tinanggap mong Lord and Savior, is victor na. Victory. Nasa victory na siya. You are living in victory of Lord Jesus Christ. Kaya, kahit ano pa yan, kaya mo yan. Basta kasama mo si Jesus Christ. Mabigat, masakit. So, parang hindi mo na kaya financially, emotionally, physically, mentally. Lahat yan kakayanin mo basta kasama mo si Jesus Christ sa buhay mo. So, kung mo sa kanya lahat yan, kayang-kaya mo yan, kapatid. Ilapit mo sa kanya, sa Panginoon lahat ng bagay. Ang paglapit sa kanya, isusuko mo sa kanya lahat. Tapos, i-open mo lang sarili mo, ganun. Ibigay mo sa kanya lahat, sabihin mo sa kanya lahat ng bigat sa puso mo. Kaya ni Lord yan. Walang imposible sa Diyos. Sabi nga sa Luke 1:37, for God, nothing shall be impossible, diba? For with God, nothing shall be impossible. For with, sabihin, pagkasama mo ang Diyos, walang imposible. Amen. Ito, buhay na natin ito, Rubik's Cube. Parang ganun, diba? Ito, Rubik's Cube, ang mangyayari dito sa next pattern niya is, kahit kasama na si Jesus Christ yung cross, babagsak ulit niya, babagsak. Gagawa ng mabuti. Dahil gumawa ng mabuti, tataas ka ulit. Tataas ka na. Left na, gagagawa ka sa turn left ka. Gagawa ka ng mali, mag-turn left ka. Babagsak ka na naman. Ulit lang. Down, right, up, left. Nabuo na itong isa, di ba? Yun lang yung nagkakaroon ka ng problema, up and downs ng buhay. Pero mabubuo mo yung, unti-unting mabubuo yung buhay mo nito. Ang magpapatatig sa buhay mo, bibigyan ka ng lakas, natatag ng kalooban. Unti siya yung mabubuo. Kahit na nakaka-experience ka ng ganong struggles and battles sa buhay, nabuo siya, di ba? Ganun lang po yung mga kapatid. Paikot-ikot, babagsak, tataas, makakaramdam ka ng ganon. Pero, ang ending, si Lord, bubuuin niya yung buhay mo. Diba? Napakaganda ng buhay kung yung colors ng buhay mo is naka-align lahat. Diba? Amen. Magagawa natin to with God. With the cross in our lives. Ayun lang. Na-iconic ko lang siya sa Rubik's Cube. Yun. God bless po sa ating lahat. Ayan. For God, all be the glory. Amen.